Alam niyo bang sa pag-unbox ko nito ng madaling araw, nalaman ko na may ibang lalaki yung kapitbahay namin. Yung face kasi ng subdivision kung saan ako nakatira, puro mga bagong gawa yung bahay. At dahil nga puro bago, hindi lahat ng unit ay occupied. At majority din sa mga bahay, wala pang bakod at mga gate. Kaya alam mo kung alin yung bahay ang occupied at alin yung hindi. So yun na nga, yung kapitbahay ko bagong lipat, single siya, babae. Hindi kami friend, pero nagpapansinan kami. Yung tipong ngingiti-ngiti lang, ganun. Itong si ate mo girl, my boyfriend. Pareho silang uniform personnel. Kapag off ni kuya, dyan siya natutulog sa bahay ni ate. Bakit ko alam? Kasi yung pick up niya, lagi niyang pinapark sa tapat ng daanan ko, kaya yung motor ko hindi makalabas. So yun na nga, for how many months, parang ganun yung routine. At ako ang nababadtrip kasi nga laging naharangan yung daanan. Then one time, kakatapos ko lang gumawa ng report at naalala ko meron nga pala akong i-unbox. So ito madaling araw na to. And masarap nga naman mag-unboxing ng madaling araw kasi walang maingay. Ang gusto ko nga kasing gawin ay ASMR unboxing video. Kaya kapag nag-unbox ako talagang gabi or madaling araw, yung tipong tulog na lahat ng tao. Para rinig na rinig mo talaga yung mga supot, yung mga tape, yung mga box na binubuksan, ganun. Pero sa kalagitnaan nga ng ginagawa kong unboxing, biglang may dumaan na motor sa tapat ng bahay tapos yung aso ng kapitbahay sobrang ingay kasi tahol na ng tahol. Kaya sinilip ko sa may bintana kasi iniisip ko, baka yung kapitbahay namin na may tricycle yung dumating. Pero nung tiningnan ko, yung tricycle nila nakapark naman. Kaya sumilip ako sa isang side at dun ko nakita yung lalaking nakamotor. Tapos, pinark niya yung motor niya parang 3 to 4 houses away mula dun sa bahay ko. Yung part na yun ng subdivision, wala pang nakatira sa mga bahay na yun. Kaya parang super unusual niya para sa akin. Saka hindi rin familiar sa akin yung mukha nung lalaki. Kaya parang, who you? Kung iniisip nyo kung bakit ko pa sinisilip or tinitingnan ganyan, naging alert na kasi talaga ako mula nung insidente nung college. Pinasok kasi ng magnanakaw yung apartment namin noon. Tapos mag-isa ko lang nun sa bahay. Alas 3 ng madaling araw, wala yung kuya ko. Kakatulog ko pa man lang din ng alas 2. Buti nagising ako dahil sa kaluskos. Boom! Nag-rhyme! At dahil nga nagising ako, lumabas ako agad ng kwarto, dala-dala yung gunting. Tapos yung gunting na dala ko parang pang kinder, ang liit. Pero natakot na kasi ako na baka makapunta siya sa kusina tapos kumuha siya ng kutsilyo, ganun. Di mas delikado yun. Tsaka yung kwarto ng kuya ko bukas, andun yung laptop niya, yung camera niya, tsaka yung isa pa niyang cellphone. Basta hindi ko na maintindihan kung ano yung iniisip ko nung time na yun. Basta ang alam ko lang dapat ako lumabas ng kwarto tapos bahala na. Saktong paglabas ko ng kwarto, yun yung pagpasok niya talaga sa bahay. Tapos sinabi ko pa sa kanya, "Hoy, ano yan?" Ngayon na naisip ko parang antang. Alam kong nagnanakaw siya pero tinatanong ko pa kung ano yun. Sa gulat yata nung magnanakaw, biglang tumakbo. Ako naman sinundan ko, nakapaalang ako, wala akong tsinelas, sinundan ko talaga siya palabas ng gate. Tapos pagkalabas ng gate, andun yung bike niya, tapos nagbike na siya. Hindi ko na siya sinundan kasi baka meron siyang kasama sa kanto. Tapos kung sino-sino na yung tinatawagan ko para puntahan din ako sa bahay kasi nga natatakot na ako, nanginginig na ako, ganun. Hanggang sa dumating yung kuya ko, tapos nagpa-blatter na kami. Yung magnanakaw pala, bata. Mga nasa 16 years old and below. Tapos wala naman siyang dalang kahit anong patalim. Kahoy lang yung dala niya, panira dun sa screen ng bintana. Tapos nung nasira niya na yung screen ng bintana, doon na niya pinasok yung kamay niya para maabot yung doorknob at mabuksan na nga yung pinto. Sakto kasing hindi din ako nag-double lock kasi nga wala pa si kuya ko. Kaya yung screen door at saka yung double lock ng pinto hindi na ilak. Yung nakuha nga pala nung magnanakaw sa amin ay yung digicam ko lang. Nakalagay lang kasi siya dun sa may TV stand malapit sa pinto. Diba ang haba na ng kwento natin dahil sa backstory ko? So back to the story na nga tayo, no? Kaya nga ako alert kapag may mga unusual stuff kasi nga dahil sa experience ko. Ayun na nga, nakita ko nga si kuya na pinark niya sa malayo yung motor. Tapos talagang tinignan ko kung saan siya pupunta, Kasi nga iniisip ko baka masamang tao, ganun. Tapos kinabahan na ako kasi nga yung direksyon niya papunta sa akin. And then, biglang lumabas itong aking kapitbahay. At pinapasok nga niya si kuya. Kaya medyo nawala na yung kaba ko kasi alam ko hindi siya masamang tao. Bisita lang pala siya. So yung mga panahon na yun, hindi pa ako nag-iisip ng masama. Ayun, hanggang sa natapos ko na yung unboxing ko, tapos natulog na ako. Weekdays noon kaya may pasok. Kaya nagising lang din ako ng maaga. Parang very light lang din yung tulog ko. So nag-open ako ng door, ng window blinds, tapos nagkape na ako. Itong dining area ko, sakto kasing magkatapat siya sa mismong pinto ng bahay ng kapitbahay ko. Kaya nakita ko si ate at saka si kuya na lumabas ng bahay. And then si kuya lang yung dumiretso papunta dun sa motor kung saan siya nagpark. Si ate girl naman pumasok na sa loob. Nung time na yun, hindi pa rin ako nag-iisip ng kung ano-ano. Sa isip ko, baka nakitulog lang kasi baka naabutan ng curfew, ganun. Ito pa kasi yung kasagsagan na panay curfew pa sa lugar. Dami pang bawal. Advertisement nga pala. Ito nga palang nilalagay kong film. Paper-like film siya. So, pag nagsusulat ka gamit yung pencil sa iPad mo,
para kang nagsusulat sa papel, ganun yung feels. Ilalagay ko na lang yung link sa comment section kung gusto nyo ding bumili. So anyway, balik nga tayo sa chismis ko, no? Dahil nga ako yung tao na mas active yung utak sa gabi. So sa gabi ako gumagawa ng report at again, sa gabi nga ako gumagawa ng mga unboxing ko, ganyan. So hindi ko lang isang beses na witness yung mga ganitong pangyayari. Maraming beses hanggang sa naisip ko, baka yun yung bago niyang boyfriend. Kasi parang matagal-tagal na rin namang hindi nagpupunta doon yung may pick up. At saka nakita ko yung mukha nung may pick up, hindi naman sila magkamukha nung nagmomotor. Hanggang isang araw, bumalik nga si Mr. Pick Up, tapos hinarangan na naman niya yung daanan ko. Buong weekend yata andun siya, kaya kinausap ko siya, sabi ko i-move niya yung sasakyan niya kasi nga hindi makadaan yung motor ko. May sasakyan din kasi itong si Ate Girl. Kaya yung boyfriend niya talagang sa kalsada na lang nakikipark. Wala kasing ibang parking area. So yun na nga, the entire weekend andun si Pick Up guy. Tapos nung Monday night, biglang dumating naman si motor guy. Basta laging ganon, never silang nagsabay talagang dumating. Tapos ako naman, hindi naman sa sinasadya ko makichismisan. Pero hindi kasi may iwasang hindi mo makita. Kasi nga wala pang mga bakod yung mga bahay. Kaya nakikita mo pa kung ano yung mga nangyayari sa paligid ng kapitbahay mo. Especially sa part ko na yung dining ko, katapat mismo ng bahay nila. Kaya kahit kakain lang ako dyan, nakikita ko mga kaganapan. Kung sino yung dumating at kung sino yung umalis. If ever jowa niya talaga yung dalawa. Feeling ko yung legal dun si Pick Up guy. Siya kasi yung walang pinipiling oras kung kailan siya darating at aalis. Tapos binabalandra pa niya yung sasakyan niya sa mismong tapat ng bahay ni Ate Girl. Samantalang yung nakamotor, darating ng gabi tapos aalis ng madaling araw. Tapos yung motor niya hindi naman niya pinapark sa tapat ng bahay ni Ate Girl. Laging nakatago. Kaya something fishy. Kayo ba pag nagkaroon kayo ng ganyang kapitbahay, anong gagawin niyo? Ako kasi hinayaan ko lang. Hindi naman kasi kami talking terms ni Ate Girl. At saka hindi niya rin hinihingi yung advice or opinion ko. Pero itong sa akin ay hindi naman to confirm. This is just based on my observation and circumstantial evidences. Char! Kung tatanungin niyo pala ako kung sila pa rin tatlo hanggang ngayon. Hindi ko na alam kasi lumipat na ako, wala na ako doon. Anyway, itong chika naman na to ay na-share ko lang. Kung umabot ka sa point na to, maraming salamat sa pakikinig. Bye!